Hello guys, and welcome to my channel Mike TV, and this is Lord 9 Infinite Class. Alright, so for today's video guys, ang pag-uusapan natin, basic na basic, how to increase your CP or your combat power, no? So, yan yung ating ituturo sa video na ito. Alright, so kung bago pa lang sa akin channel, i-hit mo na yung subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ni Kuya Mike. Ayan, so without further ado, let's go! Alright, so simulan na natin guys. Ayan, so una sa listahan natin para madagdagan yung ating combat power is yung ating stat points. Ayan, so yung stat points na yan, depende sa mastery mo. Kung ikaw ba ay melee, ikaw ba ay range, or ikaw ay in type or magic type, no? So, kapag melee type ka, syempre STR yan, no? For additional to enhance your melee attack. Kung ikaw naman ay range, syempre accuracy and evasion. Kapag ikaw naman ay magic type, so syempre para tumaas yung magic mo, int ang lalagyan mo, no? So ganun lang ka basic yan, no? So kung ano yung mastery mo, yun yung dagdagan mong stats. Saan ba natin nakukuha yung stat points? Hindi naman tayo nagle-level up dito, no? Wala tayong makukuha stat points by leveling up. Makukuha mo lang siya by finishing your main quest, your sub quest, and your Spire of Trials, no? So dito mo makukuha yung chalice, may makukuha kang chalice para yan sa additional stat points, no? Used to acquire stat points. Okay, second ways para tumaas yung CP natin is by equipping high grade gears. Alright, the higher the grade, mas maganda. And isa rin sa mga nagpapataas rin ng option ng ating, nagpapataas ng combat power is yung pag-appraise ninyo ng yung equipment. Mas maraming option, mas maganda, no? Kasi nakakadagdag rin niya ng ating combat power. So kung sa armor naman, kung rare yung armor mo, mas maganda tatlo yung option niyan. And we prioritize when it comes sa equipment, lalo na sa armor, ang pinaprioritize natin is yung defense increase, defense power, and yung banquet option, katulad ng potion recovery, MP recovery. So yan yung mga kailangan natin when it comes sa armor. Sa weapons naman, syempre mas maganda, mas mataas, mas maraming option. Sa akin kasi dalawa lang, no? So, ang pinaka-priority natin when it comes sa weapon is yung attack speed, accuracy, MP recovery, and critical hit damage, no? So, yun yung isa sa mga nagpapataas ng CP natin, yung ating appraisal. And, syempre, huwag niyong kalimutang i-upgrade yan. Mas maganda kung over-ups, no? Diba sa weapon, ang pinaka-safe is plus 7. Kung kakayanin mo mag-plus 7, plus 8, plus 9, so, mas maganda kasi dagdag rin sa CP yan. Ganun rin sa armor. Kung ang safe upgrade ng armor is plus 5, kung kaya mong gawin plus 6, plus 7, mas maganda, no? So, yun yung additional option. And also, isa rin sa nagdadagdag ng CP natin is yung pagre-refine. Alright? Ayan. So, makikita mo naman, merong enhance. Ayan, may enhance, merong refine. Yung refine na yan, guys, nagdadagdag ng option yan, no? Katulad ng sa akin, no? So, at status effect, max yan, no? 3%. So, mas maganda yung option, mas mataas yung tier, mas maganda, no? Kung lahat yan, legend, mas maganda yung bigay ng CP. So, yun yung sa ating equipments, no? Alright, so after natin ng gears ng ating weapon and armors, kailangan rin natin i-upgrade yung ating mga accessories. Alright, so ang pinaka priority is ma-plus 12 mo siya, no? Kasi pag plus 12, mas maganda yung, mas mataas yung binibigay na option. Katulad nitong ating necklace, no? Plus 48 sa ating attack, no? Malaking bagay yung 48 na yan. Sa belt naman, plus 480 sa HP. So, meron mga equipment ako dito na mababa pa yung mababa pa yung enhancement kasi wala akong enhancement stone, no? Kulang. Ang hirap talaga maging F2P. So, yan yung ating ipa-prioritize guys. Make sure yung gear natin, kung yan uncommon, make sure plus 12 pataas yan, no? So, yun yung pinaka-required or pinaka-priority natin when it comes sa accessories. Alright, next. Isa sa nagpapataas rin ng CP natin is by enhancing our
relics, no? We have Origin of Destruction, Barrier of Protection, and Crystal of Life. So, itong mga relic na to, mas mataas yung level, mas marami siyang binibigay na option, no? Or additional option. So, additional option meaning additional CP. So, para ma-level up mo siya or ma-enhance mo siya, kailangan mo ng temporal piece. Ayan. So, ito yung temporal piece. Makukuha mo yan by finishing your daily mission, weekly mission, Spire of Trials, ano pa, by finishing your daily dungeon, lalo na dito sa Corrupted Labyrinth. So, dito mo makukuha yung temporal piece. So, maraming gamit ang temporal piece. Hindi lang siya more on enhancement ng relic. Hindi lang siya more on enhancing ng relic. Nag-a-unlock rin siya ng inyong imprint. Yan, mamaya pag-uusapan natin yan para ma-unlock mo or pwede mong i-replace yung mga option or effect. And kailangan mo rin yan sa pagka-craft, no? Yung temporal piece, pagka-craft ng yan, sa mount natin. Tulad nitong mount part, no? So, kailangan mo ng temporal piece. Alright, so next tayo guys, no? Para madagdagan yung ating combat power is by item lag. Ayan. So, itong item lag na to, importante to, kaya wag ka muna magbebenta, wag ka muna magdi-dismantle ng iyong mga naluloots. Malay mo, kailangan mo yan sa item lag. Kasi once na na-unlock mo yan, magkakaroon ka ng additional stats. So, hanap tayo dito. So, katulad nito, no? So, dahil nga meron akong napulot, so, ilalag na natin yan. Alright. So, kapag na-kompleto ko yung tatlo na yan, magkakaroon ako ng additional activated stats. So, importante yan dahil pandagdag rin yan sa ating mga CP. Alright? Alright. So, next tayo guys, para madagdagan yung CP natin is by acquiring mounts. Ayan. So, make sure yung mount na gagamitin mo is saktong-sakto sa job mo. Kung ikaw ay range, melee, or magic attack. So, for example, ito gamit ko yung Violent Battle Wolf. So, dahil nga range ako, so, saktong-sakto meron tayong accuracy, no? And additional defense power. Kasi nga, malalambot yung mga range, no? So, saktong-sakto tong Violent Battle Wolf para sa akin. And syempre, mas maganda, mas mataas yung tier. And huwag mo rin kalimutang i-enhance yan kasi additional option yan, do? Kapag mas mataas yung level, mas tumataas yung option. So, additional CP pa rin yan. Ganun siya. So, para ma-upgrade mo yan, kailangan mo nitong life core. So, itong life core, nakakrap yan. Or nakukuha mo yan sa sub-quest and main quest. Alright. So, pati sa Spire of Trials rin, makakuha ka nitong life core. So, next naman is yung ability. So, ito na muna yung mga ituturo ko sa inyo. Mga basic lang muna. Actually, marami pang ways para madagdagan yung combat power natin. Pero ito lang muna yung mga basic, no? So, ang pinakahuli is yung ating ability. Ayan. So, depende rin yan kung ano yung kinukuha mong codex, no? For example, sa akin Dark Lancer. So, ito yung kinuha ko. Mas mataas yung level niya, mas nadadagdagan yung additional option or yung stats ko, no? So, level 300 siya, additional attack speed. So, dito sa ability, kailangan nyong i-advance yung inyong mga ability para madagdagan yung stats. For example, etong Create Barrier, kapag in-advance mo siya, magiging 1,200. So, nadadagdagan yung HP mo, madadagdagan yung CP mo, no? Yung nga lang, ang medyo mahirap lang dito is itong mga scroll na to, no? So, makukuha mo tong scroll na to by, yun nga, main quest, Spiral of Trials. So, medyo mahirap pa, no? Para sa akin, nasa F2P. So, kailangan mo lang i-advance yung mga ability mo para madagdagan yung options na binibigay nito, no? So, yun lang muna guys, and hopefully, meron kayo natutunan kay Kuya Mike, and kung meron kayong question or suggestion, mag-comment lang sa comment section, and yun lang. Maraming salamat sa pagsubaybay, and syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong videos ni Kuya Mike. So again, maraming salamat, and kita-kits ulit tayo sa aking mga susunod na videos. Let's go!